Magandang araw sa inyo mga kasama at ako po ang inyong likod na si Lloydie at meron na ako konting share sa inyo tungkol sa ating mga motor na RKS. So itong motor nga pala na kung ito ay old breed. Yan. Old breed siya at gusto ko siyang i-upgrade. Upgrade ko siya ng 0.75 buhat doon sa stock. So upgrade siya ng 0.75. Okay? Ngayon, dahil upgrade siya ng 0.75, medyo malaki yung bore niya, bore up na siya ng 0.75, ay kailangan ko ngayon ng oil cooler. Para hindi naman masyadong mag-overheat or hindi masyadong mag-init. Mas malaki ang bore up, mas maraming gasolina ang susunugin, mas mainit. So, simple lang, gawin lang natin ay ganito. So, nag-oil cooler tayo ngayon. Ang idea ng oil cooler, ito yung oil cooler radiator at ito yung oil filter cap at hose. Yan. So, kailangan may mga stud bolt na din, stud bolt. So, una kong ginawa itong oil filter cap, oil filter cap, tama. Binutas ko siya sa gitna, sentrong-sentro, para sakto siya sa gitna. Yan. So, ang gagawin ko dito, ito ay gagawin kong intake. Ang exhaust ay mali. Ito ay gagawin kong exhaust. Ang gagawin kong intake, ito. Yan. Dito ako magbubutas. Diyan. Tapos stud bolt diyan. So bakit 'yun ang ginawa ko? Hindi na ako hindi na ako nagpunta pa dun sa oil filter. At dun sa baba ng makina na yung nut ay parang 16 size yata yun na chrome. Kasi ang ginamit ko is ideal ko lang naman to at experiment ko sa sarili kong motor. At ang travel kasi ng langis, buhat sa makina, buhat dito sa oil filter chamber. Dito papasok sa stud bolt dito. Aakyat dyan, yung langis, aakyat. At dito lalabas sa may maliit dyan na butas kung saan nagtatagpo itong butas na to. Itong butas na yan. Kita nyo ba? Yan. Diyan nalabas yung langis. Yan. Butas na yan. Yan. Pag labas ng langis dyan, papasok dito. Sa camshaft. Butas ng camshaft. So, pagpasok ng langis dyan sa camshaft, pag-ikot ng cylinder cam, makikita nyo may mga butas. Diyan sisirit yung mga langis. May butas doon, sa kabila mayroon din. Yan, dito, tsaka dito. Diyan sisirit ang mga langis niyan. Mag-scattered na yan dyan, babasahin niya buong ibabaw. So, ang gagawin ko kung bakit kakaiba sa mga, ewan ko kung may gumawa na ba nito o ako pa lang. Dito po ako mag-i-intake. Imbis na magta-travel yung langis dito, paakyat, dito na. Bakit nga ba ganun? Kasi maglalagay ako ng oil cooler. So, gaya na sinabi ko, ito yung magiging exhaust. Papasok yan, lalabas dito. So, kung halimbawa, example lang, ito yung nakakabit dito. Tatawid yung langis dito sa oil cooler radiator. Out, lalabas siya dito. At, yung labas nito, didiretso to dito, ilalagay ko dito sa ibabaw. Senior cut ko siya. Kasi, doon sa ating mga ibang napanood ko, doon lang sila ginagamit lang nila itong ay ginagawa ng exhaust, intake. Tapos yung chrome na bolts doon na medyo 16 number, yun ang ginawa nilang exhaust. So ito ang ginawa nilang intake. So ang ako naman, baliktad, gagawin ko tong exhaust, dito siya mag-intake. Yung langis, papasok sa loob. So, kasi kung gagawin ko yung traditional na way na iba na ginagawa, yung balik-baliktaran, dito sila nag-intake,
Dito sila nag-intake, tatravel pa yung langis, paakyat. So pag akyat ng langis, mainit na kasi mainit itong portion na to dahil block yan tsaka cylinder. Tatravel dyan. So bagong pumasok ng camshaft, mainit na yung langis. Diba? So mainit na yung langis. Siyempre, alam niyo naman nangyayari pag mainit dahil wala naman tong bearing. Aluminum to. Lalambot yan. Kahit sabihin natin may langis yan, lalambot yan. Ngayon, pag may sumabay na mga dumi ang mga langis na umakyat at napundo dito, maiipit siya. Lalabas dyan, pag ikot ng ganyan, tak, maiipit yun. Nagkakaguhit. Luluwag to. Luluwag tong mga pinaglalagyan ng camshaft. So ngayon, procedure shortcut. Pak, diretso agad dito. Hindi na siya dadaan dito kasi ang gagawin ko dyan, tatakpan ko na lang yung, kung ito yung cap, yung likod niyan ay yung katapat niyan, yun yung intake, paakyat, di ba? So ang likod, nakaganon kasi yan eh. Yan. So yung dulo niyan, may butas, yun yung intake, paakyat dito sa cylinder, sa block, then cylinder head. Yun, tatakpan ko yun. Tatakpan ko yun ng kapiraso, parang ganito lang kalaki ang butas nun eh. Tatakpan ko yun. Ang magiging resulta, dito na siya mag-exhaust, lalabas yung langis. Papasok mula doon sa makina, sa pump, oil pump, papasok na siya rito. Pagpasok dito, bye-bye, diretso sa radiator, lalabas doon, at papasok ang langis dito. So, hindi mainit. Walang dinaanan ang langis ng mainit. Kundi, buhat sa radiator, diretso na agad siya sa taas. So, may possible na hindi tayo masyadong ma-overheat kasi malamig na siya pagdating dito. So, ngayon, ang gagawin ko ngayon ay i-modify itong cap. So pag-modify ng cap, dahil ito nga yung gagawin kong intake, ito yung stud bolt, bubutas ako dito ng kapiraso. Yan. Bubutas ako dyan at papasok yung stud bolt ng ganyan. Yan. At syempre, may butas doon para labasan ng langis. Para pumasok siya dyan. Okay? So, yan na muna. Gagawin ko muna ito. Ito ay hindi naman ako experiment. Hindi rin ako nagmamagaling. Experiment ko lang to sa sarili kong motor. So, kayo rin, kung gusto nyo rin gayahin, nasa sa inyo yan. Kung sa tingin nyo, mas okay yung akin kaysa sa traditional na ginagawa na dadaan pa dito. Kasi kung mag-radiator ka tapos dadaan pa rito, mainit to. Nonsense, mainit pa rin pagpasok dito. So hindi ko naman sinasabing tama ako. So yun lang. So babalik muna tayo, mamaya magpapahinga muna tayo konti kasi bubutasin ko muna to. Gamit mo ng maliit na drill bits para ma-align, maganda alignment. Okay, pagtapos niyan, kakayurin ko yung gilid niyan gamit itong air tawag na ito. Kasi ginagamit ko to pang port pang port sa mga ganyan, sa exhaust manifold, yan ginagamit ko to pang linis, tanggal talaga. So yan yung ano ko, yung compressor, etc. So yan yung barina gagamitin para pambutas. So ayan na muna tayo at magbabalik tayo mamaya.